Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Romans chapter 8 verse 17, verse 27 to 29. Sabi dito, and he who searches heart knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Sa Tagalog version po, sabi dito, siya na sumusuri sa mga puso ang siya nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakit-lakit na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tunawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. So sabi dito, God leads us through the Spirit. Kasi ang Diyos nagmamahal siya. Siya yung nag-lead sa atin kasi ang ating mga ginagawa kadalasan mali. Yung gusto ng ating laman, ang kadalasan gusto nito ay ang kamalian, ang mga kasalanan na lagi natin gusto sundin. Kaya may Spirit at ang Diyos ang namamagitan sa atin. Ang Espiritu na naglilid sa atin para ilid tayo at mamagitan sa atin kung paano itama ang ating mga gagawin. Kadalasan kasi naman natin mali ang desisyon. So, kailangan natin pakinggan ang Santong Espiritu para magkaroon tayo ng tamang gawain na kalugod-lugod sa Diyos. At once ituturing mo ang Diyos na i-treat mo ang Lord as number one creator na mag-lead sa'yo sa karapat-dapat na yung guidance niya. Kaya tayo may Spirit kasi yun ang karaniwan na lagi niya nating sundin dapat, dahil kung lagi natin susundin ang ating mga kagustuhan, ang ating laman, lagi itong puro pagkakamali ang gagawin natin. And for those who love God, kailangan na makita sa atin bilang Kristiyano na tayo ay gumagawa sa kaluguran niya, na sa ikabubuti natin. At ang Diyos hindi nag-guide sa atin sa maling mga gawain. So, ang kailangan maging Christ-like tayo kahit sa pagsasalita. Ang dapat nating ginagawa ay, or sinasabi, ang lumalabas dito ay puro kabutihan, puro Word of God. Dahil yun ang dapat nating yung inililid tayo ng Espiritu. Kasi God conforms us to be like Christ. Maging katulad niya tayo sa pag-share ng gospel, sa pagkakaroon ng mga magandang pag-share ng kanyang salita. At God works all through for our sa mga ginagawa natin. Kailangan alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkaka-connect. Kung kabutihan ng ginagawa natin, magiging mabuti din tayong kuha, or magiging maayos din tayong